Si Angelo at ang nawawalang laro. Si Angelo ay isang batang masigla at palakaibigan. Araw-araw pagkatapos ng kaniyang klase, agad siyang umuwi at lumalabas ng bahay upang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Sila ay masayang nagtatawanan habang naghahabulan at nagtatago-taguan. Para kay Angelo, iyon ang pinakamasayang bahagi ng kanyang araw. Isang araw, masayang nagising si Angelo. Agad siyang naupo dahil narinig niyang kumakatok sa pinto ang kanyang ina. Ilang sandali lang ay naupo na sila ng kanyang ina sa kanyang higaan sabay abot ng telepono. Masayang-masaya niya itong tinanggap at sinabing, "Maraming salamat po, inay." Pagkatapos ay naghanda na siya sa kanyang pagpasok sa eskwelahan. At sa kanyang pag-uwi, halata sa kanyang mukha ang pagod. Maya-maya lang ay nakita niya ang telepono sa ibabaw ng mesa kaya't nabilis siya nagpunta sa kanyang kwarto upang magbihis. At sa kanyang pagbalik ay agad niya itong kinuha at nilaro. Ilang sandali lang dumating ang kanyang tatlong kaibigan at inaaya siyang maglaro. "Hoy, tara laro! Tara na! Sige na!" Halata sa mukha niya ang pagkainis kaya't sinabi niyang, "Sa susunod na tayo maglaro." Kaya't malungkot na umalis ang kanyang tatlong kaibigan. Naglaro at nanood lang si Angelo sa kanyang telepono at nang siya'y napagod, binitawan niya ito at nagsimulang gawin ang kanyang takdang aralin. Pagkatapos, natulog na siya ng mahimbing. Lumipas ang ilang buwan na paulit-ulit lang ang kanyang ginagawa. Naglalaro habang kumakain, bago matulog, papasok sa kanyang paaralan at pag-uwi niya, telepono pa rin niya ang kanyang hinahawakan hanggang siya ay makatulog. Hanggang isang araw, pagkatapos ng kanyang klase, dali-dali siyang umuwi sa kanilang bahay at nagbihis. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagiging masaya nang mahawakan niya ang kanyang telepono. Ngunit sa hindi inaasahan, nabitawan niya ito habang siya ay naglalaro. Halos maluha siya at hindi makapaniwala nang makita niyang nabasag ang kanyang telepono. Pumasok siya sa kanyang kwarto at doon na siya umiyak ng umiyak hanggang siya ay nakatulog. Kinabukasan, malungkot na nag-ayos ng gamit si Angelo. Mula sa kanyang pagpasok at hanggang siya ay makauwi sa kanilang tahanan, kitang-kita pa rin ang kalungkutan sa kaniyang mukha. Maya-maya lang ay naisipan niyang sumilip sa kanilang bintana. At doon niya nakita ang kanyang mga kaibigan na naglalaro. Kaya't agad siyang lumabas at lumapit sa mga ito sabay sabing, "Maaari ba akong makipaglaro sa inyo?" "Oo naman, basta't huwag mo na ulit kaming kalimutan," sambit ng isa niyang kaibigan. Agad niyang nilapitan ng mga ito at masaya silang nagyakapan. Pagkatapos ay nagsimula na ulit silang maglaro ng habulan. Nakatulog siya agad nang makauwi sa kanilang tahanan dahil sa pagod sa paglalaro. Kinabukasan ay masaya siyang naghanda sa kanyang pagpasok. At nang matapos ang kanilang klase, masaya siyang naglakad patungo sa kanilang tahanan. Nang siya ay makauwi, agad niyang ginawa ang kanyang tatlong aralin. Pagkatapos, lumabas na siya ng kanilang tahanan at muling nakipaglaro sa kanyang mga kaibigan ng paborito nilang mga laro. At sa huli, napagtanto ni Angelo na ang tunay na kaibigan ay hindi mapapalitan ng kahit anong bagay. Mas mahalaga ang pagbibigay ng oras at pagmamahal sa kanila dahil hindi sila laging naghihintay.